Okay, so ito na yung ilalim ng transmission natin. Medyo slip na yung pagkakaplastar ko. So makikita nyo, yan na tawag na. Alam nyo ano ba yan? Yan yung powderized metal o grate materials particle na sayang din. Tanggalin talaga. Okay, so check natin yung transmission dun sa ilalim para makita nyo yung sistema ng spring. Tapos merong yan, pakita mo nga. Bulitas. Yan, merong tatawag na pinaka shut off valve. Yung bulitas na yan. So kailangan din nyo makalimutan yan pag nagtanggal kayo ng oil filter mechanism. Okay, so ayan na guys, malinis na yung kanyang yung kanyang oil fluid filter. So kung makikita nyo, para siyang foam. Ayan, kito paano wala na yung mga dumi-dumi. So pwede mo siyang ibalik. Mahal yung hard oil, hindi kaya nang mayari. Pero sige lang, laban lang tayo. Okay, so okay. Pagkatapos yan, ibabalik na tayo dun sa sa taas. So okay, let's go. Yun, mandar. Tapos segunda, okay. Primera, okay. Tapos reverse tayo, tinindaan. Magpalang araw guys, so another basic pointers tutorials naman tayo tungkol naman sa automatic transmission ng kanyang Toyota Avanza E. So ang sistema nito guys, basic pointers pa rin. Papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging cost ng kanyang delay shifting. Matagal siya mag change gear into from second to drive, ganon. So siya, tapos medyo nag-vibrate yung kanyang yung transmission, din umuugong, nag-humming sound. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorial guys kung paano natin ito may address. Actual ito na punto by punto para makita niyo kung ano yung dapat yung gawin niya. Pwede niyo i-DIY, pwede niyo gawin sa bahay. Okay, at least may idea kayo kung paano siya titrahin. So mag-start tayo guys. So punta tayo sa ilalim, check natin, tatanggalin tayo doon ng mga sistema doon. So tara, let's start, let's go. Pasok. Natin ngayon titingnan natin yung yung location ng oil filter, ATF full fluid filter guys. Ayan yung location ng Toyota Avanza. Ayan So makikita nyo, tatanggalin natin yan para makita nyo yung yung nagiging sanhi o yung cause mismo ng kanyang vibrate, at saka yung medyo matagal siya mag-shift delay. Ang tawag niyan is delay shifting. So nangyayari dahil nga may problema yung transmission. So ang gagawin natin, dilinisan natin yung transmission niya para makita nyo. Okay, so baklasin natin yan guys, tapos tingnan natin kung ano mangyayari sa loob. Okay, so sige. So tanggalin na natin guys yung kanyang mechanism doon sa transmission, yung kanyang tatawag na transmission fan, yung pinakatakip niya. Okay, so medyo wala tayong tukutin na natin kasi ginagamit yung butas na din eh. So mamaya pag matanggal na natin, Brad, okay lang dyan? Okay lang, naka-smile lang si sige lang, laban lang. Okay, so balik tayo guys, balik tayo pag tanggalan natin yung so natanggal na yung takip ng transmission. So ayan, check natin. So makikita nyo guys yung dumi, grabe. So yan ang mga ko sa inyo, tawag niyan basic pointers pa rin. Tanggal kayo pag mga automatic transmission, kailangan mong tanggalin yung filter, linisan mo dahil yung mga bara dito, kita nyo yung mga dumi na yan. Ayan yan ang nagiging cost ng bara. So matagal yan minsan mag-shift kasi nga dahil mga barado. So anong gagawin? Kailangan siyang linisan. Ayan kita mo yung dumi niyan. So isa din yan, pwede kang mag-DIY dito guys pag magtanggal kayo dito. Basta ingatan nyo na yung lips nito yung lips nito na hindi masira. Okay, kasi ibabalik nyo lang din yan para hindi na kayo magbili ng bago. Pero much better kung magbili kayo ng bago. Pero kung kaya pa naman to, pwede pa naman to, gasket all na lang ang ilalagay mo para pwede mong ibalik. So tara, check natin to ngayon kung ano mangyayari dito. Okay, tatapon natin yung yung dumi. Yan. So double check natin. Tingnan nyo yung yung magnet guys. Kinuha ko na yung magnet. Ito yung magnet. So ayan kita nyo yung dumi na tinatawag ko lagi, nasasabi ko lagi sa inyo guys, na pag yung transmission mo nauubusan ng fluid, tapos matagal kang mag-change ng fluid, so ito yung magiging problema. Alam nyo ano ba yan? Yan yung powderized metal o grate materials particle na lahat sa nagmumula sa bearing, sa lahat sa sa metal surface ng bakal. Ito yung nagiging nagiging cause. Ayan.
tingnan nyo naman yan, bakal yan siya, ayan o. So ganun, yun ang nagiging cost sa mga baguhan na unit owner. So ito po talaga nagiging cost. Kaya once magpa-change oil kayo, ang sinasuggest ko po niyan, mas maganda magtanggal kayo ng takip mismo ng kanyang crankcase, ng kanyang transmission case sa ilalim, para malinisan nyo yung buo nito, tsaka ito, at least malinis mismo yung kanyang fluid. So ang tanong naman doon sa torque converter, kung ano naman nangyayari. Yung torque converter, once na nagpalit ka ng fluid, yung fluid na doon na yun, hindi mo na masisimot yun. Kasi ano na yun tawag niya, nasa loob na yun masisimot mo lang yung kung ibabaw mo yung transmission. Ibabaw mo yung transmission, malilinis mo na yun. So hindi mo na kailangan yung linisan. Hayaan mo na lang na ito lang linisan mo, okay na yun. Okay, so nandito na lahat ng dumi, nasa magnet na nakasalpak. Okay, so at this point yun na yung basic pointer. So ang gagawin natin, lilinisan natin ito, tapos ibabalik natin. Okay, para makita natin kung ano mangyayari. Let's go. So ayan, makikita nyo yung ang ginawa din namin natin panglinis, crudo lang muna para mag-melt yung lahat ng tawag niyan, yung dumi na nakadikit sa magnet. So makita nyo yung dumi guys. So yan ang nagiging cost ng vibration, delay, yung shifting, tapos yung vibrate. So dito nagmumula yan sa transmission. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, kung maglilinis kayo ng mag-change fluid kayo ng transmission, pag mayroong case na ganito, tanggalin nyo na lang, diretso na tanggal, linis agad, para walang magiging problema sa loob. Dahil pag hindi kayo nagpalit ng ng panaglinis, hindi kayo dito nilinisan din, so yung dumi nandun pa rin. So bali nagpalit na kayo ng fluid, tapos yung dumi nandun pa rin, sayang din. Kaya tanggalin talaga. Okay, so check natin yung transmission dun sa ilalim para makita nyo yung sistema. Okay, so ito na yung ilalim ng transmission natin. Medyo skip na yung pagkakaplasan ko. So makikita nyo, yan na tawag na solenoid. So sa mga nagtatanong sa akin guys, ito yung solenoid. Yan. Either first gear, second gear, or third gear, or second o L, first gear, then second, or tawag na third gear, and then yung drive. So dito yung naglalaro yung tawag nila na shifting mechanism. Okay, so makikita nyo ngayon guys, dito yung shifter mo. Ayan, ito yung shifter mo. Dito ka maglalaro sa first gear, second gear. Ayan siya. So ang mangyari niya naman, ito yung pinaka main shifter mo. Ayan, dumikit na pala yung dito. Ayan yung tinawag na shifter mo sa sa taas. So dito yan maglalaro guys. Ayan, may ngipin na yan, nakita nyo. So ayan maglalaro dyan. So ngayon ang ginagawa dyan, pag mag-change oil kayo, kailangan mo talagang tanggalin yung takip. Bakit? Pag hindi mo tinanggal yung takip, hindi mo makikita kung ano yung dumi na nandito, especially doon sa magnet. Okay, so ngayon tinanggalan natin yung magnet guys. Makikita nyo yung mamaya, linisan natin, check natin kung anong kalalabasan ng dumi na nandoon. Okay, so basic pointers pa rin. So ito yung pinaka-suction niya. Ayan, suction. Dito ihigop yung kanyang fluid pump. Okay, so ito naman, ito yung idle reverse. So nandito na yan. So malalaman mo naman yan pag ina-actual. Kasi hindi ko ganun kabisado to, pero ang ginagawa ko niyan, tinitest ko yan one by one. So tinitest ko siya manually, hindi ko siya tinitest ng lahatan. Kumbaga iniisa-isa ko talaga yan para makabisado natin. Tapos nagtanggal din tayo ng valve body. Binubuksan din yan guys minsan pag talagang no choice na mayari. So semi overhaul na, tinatanggal yan, nililinisan yung valve body. So meron ako tutorials niyan. Tingnan nyo na yung mga previous videos natin na nagbukas ako, trooper yun. Tsaka yun tayo ata siya kayo, tinanggal natin yung valve body. Okay, so basic pointers pa rin yun. So ito yung kanya mga solenoid. So pag minsan pag hindi siya mag-shift, delay shift, so problema ito. Bakit? Kasi ang naging cause ng delay shifting yung dumi na nakandito sa piston. Piston yan Ito piston, may piston yan maliliit. Yan. Ito may piston to rito. Ito rin, yan mechanism. Ito piston, kita nyo di ba? So may shafting. So yung shafting na yan, may piston yan. So bawat ganyan, may kanya-kanyang piston yan siya guys. Okay, yan, piston yan. So naglalaro yan. Ngayon kung mag-shift ka ng primera o segunda, drive or reverse, so yung piston yun ang maglalak, magbibigay ng close and off doon sa sa pressure ng fluid. Okay, so yun ang nagiging main cause ng delay shifting dahil doon sa dumi. So ito ang ginagawa dito pag talagang hindi talaga makuha yung delay shifting. Okay naman yung test nandito ng kanyang mga solenoid, okay naman. So ginagawa ko na, minaman-mano ko na yan. Pag okay yung wire, ibig sabihin ang problema valve body. Yung valve body guys, ibig sabihin barado. So yung barado na yun kailangan matanggal sa magitan ng pag-open. So tatanggalin mo yung valve body, lilinisan isa-isa. So yun po yung basic pointers. Okay, at least nakuha nyo na yung punto by punto kung bakit nagkakaroon ng delay shifting. So sa mga ganito mga unit, hindi lang naman Avanza, almost lahat ng transmission parehas lang sila ng function.
Iba-iba lang yung pagkakadesign at pagkakayari ng forma ng transmission. Kasi kailangan ng pagandahan yan eh. Pero same lang din yan, parang tao lang din yan. May dalawang kamay yan, may dalawang paa yan, may dalawang ano yan. May ano yan, may ulo yan. Pero basic siya, basic. Okay? So pero same lang talaga sila na tao lang sila. Pero ito, marami na kasi mga chichibureche yan eh. Pero kung alam niyo yung pinaka-basic, same lang talaga yan. Yung mechanism ng bawat engine. Okay po? So at least nakuha niyo yung basic pointers guys. So gawin natin, takipan na natin to. Check natin yung tinanggal na takip ito kung gaano kadumi. Okay? Tapos babalikan natin na natin lalagyan ng fluid. Tapos pakiramdaman natin kung ano mangyayari. Okay? So tara natin. So kung ano yung basic pointers kung paano siya tirahin. Okay, so kakabit na natin to guys, yung kanyang ano. Check natin yung ano, yung kanyang natin. Kung gaano kadumi yung kanyang crankcase. Ayan, makita nyo guys, meron pa siyang dumi. So ang gagawin niya, lalagyan pa din ng hangin yan. Ayan, kita nyo. So natunaw na sa krudo pero yung final nito is gasolina lang para malinis talaga. Tsaka yung kanyang takip. Ayan, so wala na yung ano, dumi. Yung magnet niya, okay na rin. Ayan. Okay. So sige. Okay, so ayan na guys. So ayan na guys, malinis na yung kanyang ano, yung kanyang oil fluid filter. So kung makikita nyo, para siyang foam. Ayan, kito paano wala na yung mga dumi-dumi. So pwede mo siyang ibalik. Okay? So same lang din, ano, malinis siya. Yung kanyang magnet, ayan. Yung magnet, magkakabit kayo nito, merong bukol yan dito. So naka-design siya ganyan para hindi siya mag-move. Hindi siya gumalaw. Okay? So yan yung mga sistema niya. So lalagyan natin ng ganyan, gasket oil. Gasket oil para sealant. Para diretso na kabitan natin. Sige. Okay. So kinakabit na natin yung ano guys, mechanism niya. Ayan, may spring. Pakita mo yung spring, Brad. Ayan o. Yan. Pag tinanggal mo yan, may spring. So may spring na ikuan ay. Tapos merong ano, ayan, pakita mo nga. Bulitas. Ayan o, merong tatawag na pinaka ano yan, pinaka shut off valve. Yung bulitas na yan. So kailangan din nyo makalimutan yan pag nagtanggal kayo ng oil filter mechanism. So ayan siya. Bawitin natin yan. So pag magtanggal kayo ng oil filter guys, kailangan mo tanggalin yan. So ikakabit na natin. Tingnan nyo kung ano kahirap siya ikabit. Ayan. Yan yung o-ring guys. O ayan, o-ring yan. Ayan, kita nyo. Yan yung o-ring. Kailangan meron yan. Hindi pwede wala yung o-ring. Pag wala yan, hindi higot ng wasto yung ano mo. Isa din yan yung o-ring pag hindi nyo napansin na sira na. So nagkakaroon na tinatawag na delay or minsan walang atak kasi walang pressure. Yan ang nagiging cause. Yun, sandpack. Yun. So bolt na lang. Okay, so sunod yung takip na lalagyan ng gasket guys. Okay, so ayan na guys, kinakabit natin ng isa pang spring na mayroong tatawag na ano. Hirap na isang kamay. Yun, igo din. So meron kasi ganyan guys, meron siyang bearing na maliit na bilog. So kailangan tawag doon yung ano, check valve. Ang tawag doon is check valve. Yung kanang check valve kailangan meron talaga yan, hindi pwede mawala yan. 24 combination daw. Pinakita ko niya. Ilak na natin yan. Okay, so ayan na, malinis na siya. So lalagay tayo ng gasket oil. Ayan yung ilalagay natin, no? Gasket oil sealant. So ito, pag ito nilagay mo, pang matagalan talaga to guys. Kulay white ang laman yan. Pag was na nilagay mo na dito at nilagay mo na sa engine, pag dumikit na yan at tumigas, para ng goma to. So ito talagang panlaban natin sa mga pang matagalan trabaho. Okay, so yun nga lang, minsan pag tinanggal mo siya, talagang matigas tanggalin, talagang mamumulubi ka nga naman pag magtanggal ganito. Okay, so lagyan na tayo guys. Okay, so ayan na guys, meron na tayong nilagay na gasket oil. So okay na yan siya. So pwede natin ikabit. Okay, so tara, kabit na natin guys. Let's go. Okay, so kabit na natin. Okay, sentro. Sige, tingnan ako. Ay, kaya ra? Kaya. Kaya raman niya, okay. Awan kayo. Sino mga Brad ang kuan suga? Ha? Igo kayo.
Kuling tayo. Against the light eh. So ayan na guys, so after nyan maglalagay tayo ng ng ADF fluid. Okay, so nilalagay natin dito na fluid sa Toshiba, yung Japan brand. Okay, dahil mahal yung hot oil, hindi kaya nang mayari, pero sige lang, laban lang tayo. Okay, so okay, pagkatapos nyan ibabalik na tayo dito sa sa taas. So okay, let's go. So okay na, so tingnan natin yung guys. Ayan, Totachi yung nilagay natin na brand. Ayan, Japan. Oh, mapaw. Mapaw ba? Dari lang. Mapaw ba siya? Okay ba? Sige, fire. So, yan. Mahaba yung ating funnel guys. So, lagay tayo ng isa daw. Okay. Okay, so dalawa na. Iguasan na ako eh. Saya paminaw dyan. Yan. Ubos mo yung 3 ng 4. Okay. Okay, so last. Uplo. Igo na pong naong. Oh, waited. Oh, kita kayo. So pangatlo rin guys. Oh yeah. So pangatlo hanggang pang-4. Okay. Ayan na guys, okay na, so pang-4 na yan, okay na siya, okay, so sige, okay na siya, hanggang okay, punasan mo ba ito, dito ko ito, kulang pa, yan, okay, so okay na guys, so sige, balik mo yan. Okay na, so paandarin na natin para maramdaman natin yung andar ng transmission. Okay, so medyo ginabi na kami dahil meron pa tayong nilakad guys, kaya ngayon na natin natapos yung paglagay ng so paandarin na natin, check na natin yung tira natin kung kumusta na ba. So tara. Okay, so paandarin natin guys. So ginabi na tayo dahil medyo busy. Okay, so i-start na natin ang makina. Okay, so naka-park, start na muna. So ito yun siya guys, basic pointers. Pag nag-change oil na kayo ng makina ng transmission, kailangan nyo muna, i-reverse, neutral, drive, tapos segunda, primera, para malagyan lahat ng yung kanyang ball body. So balik kayo, segunda, tercera, drive, neutral, reverse, spark. So ganoon siya pag tapos na mag-change oil. So para malagyan lahat ng ball body, yung tinuro ko sa inyo kanina, yung kanyang mga solenoid doon, malagyan yun. Okay, so reverse, tapos neutral, okay, drive, segunda, primera. Okay, so ngayon try natin yung kanyang segunda. Wala nang kalso. Sige, so may reverse ako. I-cross yun, reverse ako, check yung transmission. So reverse tayo guys, check natin kung under ba yung Okay, so ngayon L tayo, check natin kung under ba. Okay, so ayan. So ang tercera, okay, mandar. Ang reverse ulit, check natin. Okay, mandar. So park tayo. So okay na tayo sa transmission. So ganoon lang siya kasimple pag magano kayo, kasi yun talaga nagiging cause ng delay. So kita niyo naman gaano kadumi yung pag mag-change o mag-fluid kayo, change fluid kayo, kailangan talaga palit kayo ng Okay, so at least nakuha niyo yung basic pointers guys. So sige. Yan. Ulit. Yan. Yan. Sera. Yun, mandar. Tapos segunda. Okay, primera. Okay. Tapos reverse tayo, tinindaan. Okay, so okay na siya. So yun lang, maraming salamat. Please subscribe to YouTube channel guys. Salamat sa inyo lahat sa walang sawak
suporta. Comment lang kayo sa comment section guys sa lahat ng tanong nyo, sasagutin natin. Anong klaseng tanong yan, kahit ano pa, electronics, electrical system, etc. etc. So lahat ng in terms of auto mechanics. So chat na kayo sa aking FB page, Carsling TV, andyan po yung link. Tapos doon ako magre-reply guys through through tawag niya na voice message, okay? So please subscribe to my YouTube channel, share it, and bye bye and God bless. Okay. Alright. You'll be alright.